May employee kami na 4 days ng absent, walang pasabi. Pwede na bang i-awol ang pag inawol, may separation pay ba siyang matatanggap? At para po sagutin yan, please welcome to the program sa Serbisyong Bayanihan, si ang ating paboritong abogado, Attorney Noel Valerio mula sa MCGL Law Center. Attorney, magandang hapon po. Magandang hapon po. Kumusta na po kayo? Ito po, gutom na po ako. Kakain po tayo pagkatapos. Nasaan po kayo? Tayo, nagugutom na rin ako eh. Oo kasi nga eh. Traffic. Sobrang traffic talaga ngayon. Anyway, dun sa tanong na forward sa atin, meron ba siyang, ano ba gagawin kapag absent na siya ng 4 days at entitled ba siya ng separation pay? Meron kasi tayong, meron po sa labor law kasi, meron tayong 2 notice rule. Ibig sabihin, yan, kahit na may violations niya, magpa rin tayo ng notice to explain. Notice to explain bakit hindi siya pumapasok. Bakit hindi siya dapat i-declare na AWOL. So pagkatapos nun, kapag ka na bibigyan mo lang ng 72, normal sa akin, binibigyan ko lang ng 72 hours. After 72 hours, doon ko nagbibigay ng AWOL. Dinideclare ko na siya AWOL. Pag nag-AWOL na, doon, yun yung 2 notice rule. Ibig sabihin, may first notice to explain bakit siya nag-AWOL and why no disciplinary action should be imposed upon him, upon the person. And then second, kapag hindi siya sumagot, at pag sumagot, hindi magandang sagot, hindi satisfactory, doon yung notice of AWOL. Ibig sabihin, termination na ho yan. Pag na-terminate siya, is he entitled to separation pay? Hindi ho. Wala ho siyang entitlement sa separation pay. Kasi unang-una, voluntary ho yan. In fact, sa batas, mayroong time tinatawag na pwede siyang ma-charge ng abandonment. Kasi required ang employee na bago siya mag-resign o kaya mo less, nagbibigay siya ng 30-day notice. Or at least nagbibigay siya ng turnover ng kanyang trabaho para at least mayroong kung sino man yung susunod na sunod sa kanya, alam niya kung anong gagawin, alam niya kung paano siya mag-umpisa doon sa iniwan niyang trabaho. So kawawa naman ng employer. Ito yung tinatawag nilang privilege at karapatan ng employer sa mga abusadong empleyado.